Sa Binmali, Pangasinan, mismong mga residente na nagrereklamo tungkol sa dynamite fishing doon. Ginagawa raw kasi ito ng ilang mangingisda sa kanilang lugar. Samantala, patuloy naman ang pagbabantay ng local government units sa mga pamilihan dahil sa banta ng red tide toxin. Makibalita tayo kay Charis Victorio ng GMA Dagupan. Nagsagawa ng surprise inspection ng Public Order and Safety Office at City Agriculture Office ng Alaminos, Pangasinan sa Alaminos Public Market kahapon. Ito'y para alamin kung may mga nagbebenta pa rin ng shellfish doon, kasunod ng deklarasyon ng BFAR nitong Lunes na apektado na rin ng red tide toxin ang barangay Pangapisan sa lungsod. Sa kanilang pag-iikot, wala naman silang nakitang nagbebenta ng shellfish, pero may ilang nagtitinda ng hipon at talangka. Pero nilinaw ng mga tindera na galing ang mga tinda nila sa mga palaisdaan sa lugar na wala namang red tide alert. Tiniyak naman ng city government na mas paiigtingin nila ang pagbabantay sa mga pamilihan. Sa lungsod ng Dagupan, nagpaalala ang City Agriculture Office sa mga nag-aalaga ng shellfish na anihin na nila mga ito ng maaga. Maaari raw kasing maapektuhan din ng red tide ang mga baybayin at palaisdaan sa Dagupan dahil sa paglawak ng mga naapektuhan ng red tide toxin sa lalawigan. Dynamite fishing naman ang inirereklamo ng ilang residente sa bayan ng Binmalay. Talamak daw ang iligal na pangingisda, partikular sa Bunlag Beach. Aminado ang Binmalay Police na may mga report silang natatanggap kaugnay ng dynamite fishing. Gumagawa na raw sila ng hakbang para mapuksa ito, gaya ng pagpapatayo ng presinto malapit sa dagat. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8550 o the Philippine Fisheries Code of 1998 ang sinumang mahuhuli. Charis Victorio, Nagbabalita, Pilipinas.